So hello guys, welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, share ko lang sa inyo yung ininom ko na hindi tama. Kaya nagkakaroon ako ngayon ng heartburn. Saka nagising ako ng madaling araw, mga 4 a.m. na nga po ako nagising. And ayun na nga, hindi ako usually nagka-heartburn or alam mo yun, sa may acid reflux. Alam ko naman yung mga bawal at hindi pwede, pero hindi ko na-research na bawal palang inumin tong iniinom ko. Ayun. So, share ko na rin sa inyo. So, kasi kanina kahapon, nagpunta nga po ako ng mall, bumili ako ng mga kain namin. And may nakita akong isang inumin na sabi ko, maganda yung benepisyo nito sa katawan, which is yung mga probiotics drinks. Ganon. So, bumili ako. Hindi. Ayun na. So, bumili nga ako. So, ito yung Betagen Light. Ayan, Betagen Light. Masarap siya guys. Kung hindi kayo nag-acid, I suggest pwede ring inumin nyo to. Ayan, kung wala kayong acid reflux or heartburn or what, ganyan. Ito yung ininom ko. So, bote na lang to. Kulay white yung nakalagay dito as para siyang Yakult. Ganun yung itsura niya. Yung lasa niya. Parang Yakult. So, sobrang okay sa akin. And, ayun na nga. Basahin lang natin about dito. Dito binayaran Siyempre, lalo na sabihin natin hindi pwede sa ating mga may acid reflux. Uri kasi niya is cultured milk or fermented milk. So, yung cultured milk kasi ay acidic. Ayan. So, sabi dito nilalaman niya ay live Lactobacillus paracasei or probiotics, pasteurized milk, sugar, mas mababa nga lang yung sugar nitong binili ko. This one, yung Betagen. Ayan. And fat-free, lactose-free, mas light sa calories at sugar kaysa sa original na Betagen. So, ang tanong natin, bakit ba ako nag-acid reflux? To, bakit nga ba siya nakaka-acid? Ang sabi dito, fermentation process daw. Ang probiotics or lactic acid bacteria ay gumagawa ng lactic acid, kaya nagiging mildly acidic ang inumin. So, yun pala yung pagkakamali ko, which is kaya ako nag-acid reflux now. Ayan, at nagka-heartburn. Ayan, yung pH level daw niya karaniwan ay nasa 3.5 lang, and 3.5 to 4.5 yung karaniwan niyang pH level, which is yung tubig kasi natin 7 yung pH level niya. So neutral lang yun. Yun, pero eto slightly acidic siya. Ang mga cultured milk drinks kaya mas acidic kaysa tubig nga daw etong cultured milk drink na ininom ko. Eh, ang dami pa naman niya, actually. Madami siya, 700 ml siya. So, yung inubos ko 700 ml, nag-cause ng heartburn sa akin ng sa akin. So, yung epekto daw niya sa tiyan, sa karamihan ng tao, nakakatulong ito sa digestion at gut health, which is good naman talaga. Pero kung may acid reflux ka or hyperacidity or sensitive stomach, ayan, maaaring mag-trigger nga ng sintomas tulad ng heartburn o pananakit ng sikmura. Actually, yun yung nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng heartburn and hindi ganun ka maganda yung pakiramdam ng stomach ko. Ayan, so ibibigay ko rin sa inyo yung mga dapat tandaan. Ayan, safe sa karamihan kung wala kang problema sa acidity. Ligtas at healthy ito dahil may probiotics, which is para nga sa ating bituka. Kung may GERD or hyperacidity, ayan tayo, katulad ko. Ayan, limitahan ng pag-inom, piliin ang mas neutral na inumin tulad ng tubig o gatas. Ayan, uminom pagkatapos kumain para hindi direktang makairita sa tiyan, which is hindi ko nga ginawa. Sorry na. Ayun, kasi actually bago siya umepekto sa akin siguro mga around 3 hours na. 3 hours na after ko siyang inumin, saka ko naramdaman na parang may kakaiba sa gano'n, and natulog ako, tinry ko ngang matulog kasi parang umaakyat na yung acid sa may ko, which is hindi ko alam. Kailangan talaga alamin natin yung mga nakakapag-trigger ng ating acid reflux. Ayan, lalo na kasi ako kasi mahilig ako sa Coke, eh, so sa mga soft drinks. Ayan, so kaya, ayun, inaatake tayo inaatake tayo ng acid reflux, ng mga heartburn na 'yan, yung mga GERD na 'yan, ayan. Pero yun na nga guys, so sana may natutunan kayo, and kung katulad ko kayo na alam mo yun, 'pag nakakita ng parang masarap na inumin bibilhin agad, which is masarap naman siya talaga, to be honest. Masarap siya. Para kang bumili ng malaking-malaking Yakult, gano'n. Pero hindi nga puwede pala sa'kin. So next time na lang ayusin ko muna yung
acid reflux ko and all. Hindi pa ako bumili ng marshmallow, sayang. Sana bumili ko. Pero yun lang, maraming salamat guys. Ingat kayo palagi and kita-kita ulit tayo sa another vlog po natin. Sana may natutunan din kayo at sana hindi kayo tumulad sa akin. So yun lang, maraming salamat. God bless and ingat po kayo palagi. Thank you. Bye-bye.